Hello! Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Tatalakayin po natin ang tungkol dito kay Sandro Mulak, mga ka-plastic. At naggagalait itong ama ni Nino Mulak dahil sa nangyari about dito sa kanyang anak na nagbabiral ngayon sa social media na kung saan ay minolest siya ng dalawang baklang executive ng GMA7. Baga hindi na to bago, mga ka-plastic, hindi na to talaga bago. May mga naunang mga artista na papasikat pa lang, ang mga nagpapasiklab pa lang dito sa mundo ng showbiz. Pero hindi ko naman nilalahat ha. May mga nangyayari talagang ganyan noon pa, panahon pa ng 1980s, simula hanggang ngayon. Baga isinasa pinikula pa nga nila yung mga nangyayari, di ba? Nakikita nyo naman kung paano gumagana sistema sa loob ng showbiz. Baga, pasisikatin muna kita kapalit ng iyong virginity, mga ka-plastic. Baga, ganun yung nangyayari. Sobrang dumi ng mundo ng showbiz. So, panoorin natin yung video kung ano nangyari kay Sandro Mulak, mga ka-plastic. Hindi napigilang maging emosyonal ng aktor na si Sandro Mulak matapos niyang aminin ang katotohanan sa isyung pagsasamantala sa kanya ng ilang GMA executives nitong nakaraan lang sa GMA GAT. Dalawang bakla yan ha, mga ka-plastic ha. Parang nakikita ko na yan noon pa eh. Yung dalawang bakla na yan na lumilitaw-litaw din sa off-cam. Mga behind the scene, sila-sila rin yung ini-interview. Diba? Kaya maraming mga artista talagang hindi na pumapalag kasi nga, baga napakasela ng taksa na ito, pero sa ibang tao pinagtatawanan na lang yan dahil lalaki kasi yung minolestya. Yan ang hirap kasi sa mga utak ng mga Pilipino, mga ka-plastic. Kapag lalaki ang minumolestya, wala lang. Tatawanan lang ng iba, sasabihin ang arte mo naman, wala namang mawawala sa'yo, di ba? Pero hindi ganun. Hindi ganun ang sirkulo ng sistema ng social media o ng showbiz. Diba? Isipin mo, hayaan mo ba na ganyan ang gagawin sa iyo ng dalawang executive na yan? Hindi lang ito ang nangyari. Siguro may mga nauna pang nangyari, hindi lang pumapalag kasi nga pinapangakuan. Pinapangakuan ng karir, diba? Magandang karir, magandang opportunity, kaya hindi na sila nagsisikanta. Even sa mga ibang network, mga ka-plastic, gano'n ang nangyayari. Di ba naglabasan yung mga statement ng ibang artista? Pero hindi naman pinakinggan dahil malalaking tao yung kalaban nila. So, panoorin pa natin yung video. Mismo, bukod pa dito ay galit na nagsalita din ang kanyang ama na si Nino Mulak kung saan desidido na itong magsampa ng kaso laban sa mga nasabing GMA executives. Unang nagsimula ang issue nang magkaroon ng isang blind item ang batikang showbiz journalist na si OG Diaz patungkol sa isang aktor na pinagsamantalahan di umano ng ilang ehekutibo ng GMA. Ayon sa kanyang post, basta promise hindi gusto ng biktima ang ginawa sa kanya kahit nakikiusap na siya na wag please, hinahanap na po ako ng girlfriend ko. Ang ending, may depression, panic attack, anxiety, PTSD ang biktima kaya madalas mag-breakdown. Matapos mag-viral ang blind item, ay seemingly kinumpirma naman ito ni Sandro Mulak kung saan nagkaroon siya ng cryptic post patungkol sa healing at tiwala sa Diyos. Ayon sa kanya, God is never late. He sees the cries of the helpless and He will heal, provide, lead, and save. Trust in Him. Samantala, desidido namang magsampa ng kaso ang ama ni Sandro Mulak na si Nino Mulak. Galit na nag-post si Nino sa social media. Ayon sa kanyang FB post, inumpisahan nyo, tatapusin ko. Sa kasagsagan diba? Umpisahan niya. Sabi ni Nino Mulak, umpisahan niya, tatapusin niya, mga ka-plastic. Sandro Mulak na si Nino diba? Mulak, galit na nag-post si yan, yung post na yan. Magsasampa ng kaso yan si Nino Mulak kasi nga bata pa tong kanyang anak. Pero alam naman nila sa sarili nila na dumadaan din sila sa mga ganyan. Ayaw na lang nilang i-post o ayaw na nilang ilahat-ala sa mga madla na ganitong nangyayari sa loob ng showbiz. Diba? Halimbawa na lang yung mga iba dyan na nagpapasalamat sa kanilang producer, director na ipinanalo ang kanyang beauty pageant. Diba?
kapalit ng kanilang tumbong. Ay nako. Baga, ganun talaga ang nangyayari sa showbiz. Hindi na yan bago. Baga, under the table na lang yan. Kaya nga karamihan sa mga artista, bata pa lang marunong nang maglaplapan, marunong na makipaghalikan sa iba't ibang lalaki. Baga, naititrain na sila ng mga mahalay na gawain. Hindi pa nga tumutungtong ng 18, ganun na agad yung mga litanyo, ginagawa ng mga bata. Napapansin mo naman yan eh. Kaya lahat na lang ng palabas sa ABS-CBN, GMA, TV5, yung mga palabas nila talagang halos magpalitan na ng dila eh, sa sobrang laplapan. Diba yung mga ganong pangyayari pa lang, makikita mo na eh. Tapos nag-iiba yung mga attitude ng mga artista. Samantala nung nag-audition pa lang sila, nagsisimula pa lang silang pumasok sa mundo ng showbiz, ay ang babait ng mga ugali. Pero pag naging sikat na at medyo tumataas na yung kanilang yung pagkasikat nila sa karir, ay parang nag-iiba na ang ugali, madalas silang nagkakaroon ng attitude na minsan eh mga di na masarap, di na kaaya-ayang pananalita. Ito kasi may PTSD. Baga mayroon siyang parang mentally disorder na anxiety, depression. Eh syempre magsasalita yung tao kasi nga naapektuhan ng emotional niya. Physical, emotional, hinalay siya ng dalawang lalaki. Siba nakakadiri. Pero ganun talaga yung gumugo. Kaya mga tao dyan na mahilig, hindi, yung mga ngarap maging artista, expect nyo na, ihanda nyo na yung puwet ninyo, mga ka-plastic. Ay na. Nyo sa social media, ayon sa kanyang FB post, inumpisahan nyo, tatapusin ko. Sa kasagsagan ng pagva-viral ng kontrobersiya ay naglabas din ng isang opisyal na statement ang GMA. Ayon sa kanila, sa ngayon daw ay wala pa silang natatanggap na complaint mula sa kampo ni Sandro Mulak. Bukod pa dito ay hindi daw GMA executives ang sangkot sa issue, kundi mga independent contractors lang daw. Ayon ayun na nga mahirap eh. Kapag may nangyayaring kalokohan, iniiwas sa media. Ay hindi namin empleyado yan. Hindi namin sakot yan. Pero pag mga nakakatanggap ng mga papuri, mga award at kung ano-ano pa, biglang na lang magkakaroon na ay isa sa mga membro, isa sa mga employee ng mga media network. Di ba? Palakpakan natin tong mga to. Kasi sila ang nagpalaki ng programang ito. Maraming salamat po kapatid, kapuso, kapamilya. Di ba? Pero pag may nangyayaring kababuyan, ay hindi namin empleyado yan. Sila yung mga independent lang. Na mga taong labas yan. Na nakiki-employee lang sa GMA. Pero samantalang binanggit sa headline ngayon na nagte-trending, executive ng GMA Network. O, patunayan ninyo na hindi talaga liitimong executive yung dalawang yan sa inyo. Ha? Baga hindi ko pinoprovoke ka. Baga mahirap kasi pag naghuhugas kamay ang mga media. Alam ninyo sa sarili ninyo na empleyado niyan na hindi nyo dinidisiplina. Karamihan dyan ginagamit yung posisyon para lang makabutas ng mga artista. Sinasamantala ninyo yung pagiging bata, murang pag-iisip, sinasamantala ninyo. Kasi nagsimula yan sa GMA Gala eh. Yung GMA Gala kasi taon-taon yan ginagawa ng GMA. Yan yung parang nagpa-fashion show sila sa event, kung ano-ano mga kalokohang ginagawa doon. Eh syempre, may mga nakukursonada na yung mga bakla dyan, mga kapwa-artista na gusto nilang tirahin pagkatapos ng okasyon.
Kaya ganun yung nangyayari dyan eh. Sobrang baboy talaga ang showbiz. Kaya kung gusto mo maging instant milyonaryo at sumikat, handa mo na talaga yung puwet ninyo, mga kaplastic. Kaya ganun lang yun eh. Sa kanilang official statement, online articles and posts have recently circulated regarding an alleged incident involving an artist and independent contractors of GMA Network. We have yet to receive a formal complaint from those allegedly involved in the issue. Should one be filed, the network is committed to conducting a thorough and impartial investigation. We assure the public that GMA Network takes such matters with utmost seriousness. Samantala, ang controversial namang influencer na si Sian Gasa ay hindi naniniwalang independent contractors lang ng GMA ang mga sangkot sa issue. Obviously, hugas kamay daw ang GMA ngayon at pinalalabas lang na hindi executives ang mga ito dahil syempre apektado ang buong imahe ng GMA dito. Tama naman eh. Siyempre, pag may mga kademonyo ang ginagawang employee ng mga media network, talagang karungisan yan ng media, ng GMA Network, mga kaplastik. Kaya itinatanggi nila na empleyado daw. Pero pag naghakot ng mga award, mga papuri, kasama sila dun. Paano yan? Kumalat yung chismis about dito kay Sandro. O di may pumalag na isang artista. O anong mangyayari ngayon sa taong yon? Susuportahan pa ba ng GMA yon? Bibigyan kaya ng karir yung taong yon? Hindi na. Si Sandro Mulak na ang sumira sa pangalan ng GMA. Siyempre, executive employee ng GMA. Kakabit doon. Para na lang hindi madamay ang media, iniiwalay na lang sila. Sasabihin independent employee. Galing, di ba? Pero noon pa yan nangyayari sa mga mundo ng mainstream. Hindi na lang nagsasalita ang iba kasi nga iba, kagustuhan naman din nila yun. Kagustuhan ng mga tao yun, ng mga gustong mag-artista. Kaya nga, tingnan mo yung mga palabas nila, puro mahahala eh. Mga sanay na yung mga artista sa mga ganong klaseng role eh. Yung mga mahahalay na gawain. Gustong-gusto nila yun. Kasi nga alam nila sa sarili nila na yun ang initiation rights ng mga gustong mag-artista. Baga bago ka pa magkapag-tsota sa mga non-showbiz o showbiz boyfriend, butas ka na sa mga director, executive, producer. Ganun yun. Pag nakursonada ka, bakla man yan o babae, lalaki man yan o babae, diba? Wala na. Tapos ka na. Kaya dumadami yung mga biglang kumakalat na chismis na nabuntis si ganito. Diba? Mayroong karelasyon si ganito sa mga non-showbiz sa mga tao. Hindi na lang kinakalat. Palihim na lang sila nagkikita. Kasi nga karumihan din ang pangalan ng karir nila. Diba? Kaso nga lang, natsambahan niya yung isang binata na marunong pumalag at mayroong anxiety, depression, na hindi naman niya kagustuhan yung nangyari. Baga pinush siya daw sa hotel at hinanay. Hinipo. Diba? So, nakakalungkot na ganun yung nangyayari sa loob ng showbiz. Kaya gusto mo bang mag-artista? O sige, handaan nyo na yung sariling puwet ninyo. Yun naman sa mga netizens, sobrang malaking issue ito sa mundo ng showbiz kung totoo man. Kasi kung nangyari ito kay Sandro Mulak na galing sa isang kilalang showbiz clan, papaano pa umano ang ibang mga bagitong artista na walang mga backer? Kailangan umanong maimbestigahan ito ng lubusan at dapat ay lumantad pa ang ibang mga artistang biktima kung totoo man ang mga alegasyon na ito. Samantala, diba? Kung nangyari ito kay Sandro Mulak, di malayong nagawa to sa mga nauna pang mga naging sikat na ngayon. Diba? Tingnan mo nangyari dun sa anak ni, yung anak ba yun? Pamangkin ni Chris Aquino, na dating kalab team ni Bin Abrenica. Diba? Kabata-bata, nag-asawa na agad. Kasi nga, ganun yung nangyayari sa loob ng showbiz. May nangyayaring halayan. Kaya nga may naglalabasang sex video, di ba?
Yung mga ganong kasing bagay, isang niche yun. Na kapag pumasok ka sa showbiz, talagang baboy na yung pagkatao. Kung sino-sino na lang yung titikim sa'yo. Mga DOM, mga maruruming bakla sila is. Lalo na pag nalaman nilang dax ka, nako, kadil. Mga ka-plastic, nakakatakot na talaga. At naman sa mga labas sa ibang bansa, nangyayari yan. Kaya nga may mga LGBTQ sa ibang bansa. Kaya nga pinipilit palawig yung LGBTQIA na yan. Kasi yung mga yan, gusto lang nila ng mga ganitong pangyayari. Na kung saan ay malaya nilang nagagawa sa loob ng entablado. Yung mga ganitong kababuyan. Alam naman ng iba yan. Lahat yan dumadaan, yung mga nag-artista. Kaya nga mabilis yung iba, maaga nagsisipag-asawa, hindi pa nga sumisikat, nabuntis na. Kasi sobrang ganda yung babae, sobrang pogi yung lalaki. Baboy na eh. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Sana para justice for Sandro Mulak, na hindi porket lalaki tatawanan na lang natin na ang arte mo naman. Hindi para namang may mawawala pa sa iyo. Hinalay ka ng mga bakla. Babae lang ba may karapatan magreklamo kapag may rape? Ganun ba kayo mag-isip? So kung ganun na lang ba mindset sa Pilipinas, edi okay lang palang gasahin ka ng mga bakla kapag lalaki ka. Pero pag babae, kailangan may hustisya. Ano ba klaseng pag-iisip yun, mga ka-plastic? So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Dick Sula, nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.